Nandito na po tayo sa isang abandonadong mansyon. Sobrang lawak po at bigla na lang itong iniwan. So wala na. Itong swimming pool, wala ng tubig. Masukal na yung daanan at yung mga palibot talagang tinubuan na ng mga puno. Bago po natin puntahan ang abandonadong mansyon, ay pupuntahan po muna natin ang isang resort dito na nasa gitna ng kabundukan. Nasa paanan ito ng pinakamataas na bundok dito sa Eastern Visayas. Nasa gitna siya ng kabundukan. Kaya hihingalin talaga tayo. 10 minutes pa lang tayo naglalakad pero grabe hiningal na ako. Paakyat po rito. Tingnan nyo naman yung daanan natin. No? Tanging maririnig lang dito ay yung mga huni ng mga iba't ibang uri ng hayop. Merong butas dito at may umaagos na tubig dun sa ibaba. So yung tubig na umaagos na yan ay nanggagaling yan sa Mount Amandiwing, isa sa pinakamataas na bundok dito sa Eastern Visayas. So, yung pupuntahan natin ay yung isang resort na nasa paanan ng Mount Amandiwing kung saan presko yung tubig at the same time ay napakalinaw. Talagang sariwa. Ilang minuto na lang makarating na natin. Naririnig na kasi natin yung agos ng tubig dito. Kailangan talaga ng tibay ng pangangatawan kapag nagpupunta tayo sa mga akyatan na kagaya nito. So nakapasok na po tayo dito mismo sa resort sa baba nitong Mount Amandiwing kung saan makikita itong napakagandang resort. Makikita po natin sobrang linaw po ng tubig na nanggagaling dito sa Mount Amandiwing. Saan po nanggagaling yung tubig? Galing dyan sa bukal, sa ilalim ng lupa. Bumubukal lang siya. Mula sa resort hanggang sa linalabasan ng tubig, mga 50 meters lang ang layo. So, kaya pala napakalinaw. Napakalinaw niya. At napakalinis. Napakalinis. So, connected po siya sa pinakamataas na bundok dito. Connected din. Ang entrance natin ay 25 pesos lamang. Mayroon kitang cottage, ang pinakamura natin ay 300 hanggang 800. Halimbawa po may magdadala ng pagkain papunta rito, okay po ba? Okay lang, walang corkage yan. Ang may corkage natin ang mga drinks, soft drinks hanggang mga alak, tuba. Ayon ang may corkage niya. So pwede po ba ditong mag-overnight? Hindi pa pwede dahil wala pa tayong matutulugan na safety. I will be the last to leave. I won't say a word, just let you breathe. I won't make a sound. I won't slow you down. I knew we were on borrowed time, just a passing streak, nothing you would keep. Mapapansin naman po natin na talagang sobrang linaw. Ayan po, sobrang linaw at fresh at malamig po yung tubig na bumubukal dito sa Jagusais. Ayan. So etong resort nga pala ay tinatawag nilang Jagusais Cold Spring. So merong mga medyo malalim na pwede sa mga adult at dito sa area to ay mababaw para naman sa mga bata. So sa ngayon po, araw ng Sabado ay medyo marami na ring mga turista ang pumupunta rito. So doon po sa itaas ay yung mga malalaking cottage na nagkakalaga ng 800. Matatagpuan lang po ito sa Haro, Leyte, dito po sa Barangay Kanhandugan. So ito po yung tinatawag nilang Jagusais Cold Spring. Overflowing po yung tubig kaya naman makikita po natin na sobrang linis at the same time mini-maintain po nila yung kalinisan dito kasi bawat
mga dahon na nalalaglag ay kinukuha nila. So mapapansin po natin, napapalibutan po ito ng puno. That's why sobrang lamig po ng tubig na mararamdaman po natin, perfect para sa mga gustong mag-outing ngayong summer. So isama nyo po ito sa bucket list nyo para ma-experience nyo yung tubig ng Jagusay's Cold Spring dito sa Haro, Leyte. Ito yung mga cottage nila. So mayroon silang maliliit na cottage, kagaya nito, mayroong malaki. So magkano naman yung renta niyang cottage nyo dito? 500. So ito yung size ng 500 na cottage nila. Yung medyo malaki is 800. Ayan ano, kagaya doon at doon sa areang yun. Ayan. Pagkatapos nating ma-explore ang resort, ay agad naman ako nagbiyahe sa kalapit na lugar upang masilip ang isa sa mga inabando ng resort ng pagmamay-ari ng mga dating rebelde. Pagkatapos nating madaanan itong resort, ay papunta naman po tayo ngayon sa isang abandonadong resort dito na pagmamay-ari ng dating mga rebelde. So na tinatawag nilang Jeep Diwa. Kailangan po nating maglakad ng mahigit 5 minuto papunta rito sa kanilang resort. Masukal na at napabayaan na. Hanapin lang po natin kung saan ito nakatayo nung una. Nandito to dati sa areang to. Puno ito ng cottage. Itong area. Mapapansin natin dito nung unang pinuntahan natin ito. Nakatayo yung mga cottage dyan sa areang yan. Ayan o. So yung natira na lang ito. Tao po, Mupay. So wala na. Ito yung swimming pool nila dati. At sobrang ganda nito. Nung una. Ngayon, wala ng tubig. Masukal na yung daanan. At yung mga palibot talagang tinubuan na ng mga puno. Dati, merong mga kubo dyan na nakatayo, na itinayo ng mga dating rebelde. Ayan, ito yung kanilang kampo dati. Sa ngayon, makikita po natin na talagang wala ng buhay. Ayan. Maraming mga dahilan kung bakit ito naisara. Isa na rito ang pagsunod-sunod ng problema. Sakuna, bagyo at pagiging mainit dahil nga sa mga engkwentro na nangyayari sa bahaging ito ng kabundukan. Hindi ko alam sa ngayon kung ano ang nangyari sa kanila kasi yung dating may-ari nito, dating mga MPA na nagbalik loob, binigyan sila ng hanap buhay sa pamamagitan ng resort na to. Ayan. Ito na po yung nangyari ngayon. So, hindi natin alam kung saan nagpunta yung mga dating mga rebelde na namumuno dito sa areang to, sa resort na to. Papunta naman po tayo ngayon dito sa baba kung saan makikita yung hot spring. Sobrang tarik ng daanan papunta rito sa baba. Grabe, nakakahingal. Mapapansin natin, tayo lang yung nandito. Yan, yung mga cottage nila. Wow, grabe. Eto na yung hot spring. Walang pumupunta rito dahil nga sinarado ito. Ayan yung mga cottage. Merong mga parte na nasira na at napabayaan. Wala na sira na. Nasa ibaba tayo ng mga nagtatayugang mga puno. Ayan. So dito nang gagaling yung tubig na papunta po sa tuktok nitong Mount Amandiwin. So kaya mainit po siya kasi nanggagaling po siya sa ilalim nitong
bundok ng Mount Amandiwin. Isa sa mga active na bulkan dito sa Eastern Visayas. Napakaganda pa naman ng resort na to. Ayan, hot spring. Makikita po natin, sobrang linaw ng tubig, Wow. Tingnan mo. At dun sa areang yun, nanggagaling yung tubig na dumadaloy papunta rito. Ayan. Ayan, sobrang linaw. At sobrang init. So dati, kapag umuulan, umuusok itong area. Pero ngayon, ay wala. Yan yung bumubukal na area kung saan nanggagaling yung tubig. Dumadaloy papunta rito. Sobrang linaw. Sinubukan po nating maligo. Talagang sobrang nakaka-relax yung tubig dito. Bagamat mainit siya dahil nga nasa tanghaling tapat po tayo pumunta rito. Pero nung time na lumublob po ako dito sa tubig, na-relax po yung katawan ko. Lalo-lalo na yung ginawa natin kaninang exploration, napagod po tayo. Pero nung lumublob po tayo dito sa hot spring, ay talagang na-relax yung buong katawan natin. Dahil sa ilang mga rason, bigla na lang itong naisarado. Kung titingnan natin dito sa taas, sobrang linaw talaga yung tubig. So, papunta na po tayo sa abandonadong mansyon. Malapit lang po yan dito mismo sa resort na pinuntahan natin. Kasi magkatabi lang yung barangay na yon. So, yung pinuntahan po natin resort ay Barangay Kanhandugan at yung mansyon na abandonado ay nandito lang sa Barangay Ugyao. So, magkalapit lang po sila. Mga mahigit 10 minuto lang yung biyahe ay mararating natin yon. Nandito na po tayo sa isang abandonadong mansyon. Ayan po. So, try po nating ipakita sa inyo ang kaloob-looban nito. Sobrang lawak po at bigla na lang itong iniwan. Try natin kung makapasok po tayo at ipapakita ko po sa inyo itong area. Kasi nakaagaw siya ng pansin sa akin. Sobrang ganda. At dati daw ay mini-maintain nila ito. Pero ngayon wala na. Dami ng mga damo na tumubo rito. Ayan o. So dati mini-maintain ito. So wala, nakakandado. Ayan. Wala. Matatanaw natin sa loob na marami na ring damo. At saka meron ng kandado. Ayan o. Meron mga CCTV pa. Ewan ko lang kung gumagana pa itong mga CCTV. So, try natin dito sa gilid kung makapasok ba tayo. Kasi itong lugar daw ay gagawin daw itong resort. Ayan o. Makikita po natin sa loob. Wala na. Ayan. Dati umiilaw to dito dati. Ayan, mayroong mga ilaw. Pero wala na ngayon, bigla na lang inabandona. So, ang misteryosong pag-abandona nitong mansyon ay hindi ay maipaliwanag. Try po tayong maghanap ng taong makakausap po natin na mas nakakaalam kung ano ang kwento nitong mansyon. May swimming pool po doon pero nilulumot na. Pangmayaman ang disenyo. At saka
Meron pang guardhouse. Ayan o. May guardhouse pa doon. So, ibig sabihin, private ito. Mayaman yung may-ari. Ayos sana kung makapasok tayo. Kaso, hindi tayo nakapasok.